Happy Tuesday, everyone. Thank you for tuning in sa aming page ng sana po ay makasama namin kayo hanggang sa matapos ang programang ito. By the way, ako nga po pala si Ezra A. At inyo pong mga mapapakinggan sa buong linggong ito ay patungkol po sa mga ama ng tahanan. At bago ako magsimula ay nais ko po munang batiin ang bawat isa ng Happy Father's Day. Bago po ako simula sa aking isi-share sa umagang ito, nais ko po munang magsimula tayo sa panalangin. O God, maraming salamat sa umagang ito. Sa mga nakikinig sa aming programa, nawa ay gamitin mo po ako upang may share salita sa aming mga tagapakinig. Nawa ay maging pagpapala po ako sa aming tagapakinig. Nawa aming mga tagapakinig ay ikaw po ang mag-ingat sa kanila kung saan man sila naroon. Gabayan mo sila sa mga papasok pa lamang po sa trabaho at hanggang sa kanilang pag-uwi, O God. Maraming pong salamat. Muli, ikaw ang manguna sa aming programa. So, in Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng aking isi-share sa umagang ito ay pinamagatang Instruct Your Children in His Ways. And I would like to read this verse, Genesis 18, verse 19. I have chosen him to teach his family to obey me forever and to do what is right and fair. If they do, I will give Abraham many descendants just as promised. So sisimulan ko po sa isang kwento ni Abraham, sa Sodoma at Gomorrah and sa kwento po ni Isaac. So dito makikita natin na napakalalim ng relationship ni Abraham sa ating Panginoon. Na kung saan masasabi natin very intimate dahil halos araw-araw sila ay nag-usap at ito ay hindi lamang one way, ito ay two way. Magtatanong sa Abraham, sasagot si Lord and vice versa. At napakainam na ang isang ama ng tahanan ay mayroong malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Dahil makikita natin at matutunghayan sa mga ririnig natin sa kwento ni Abraham na kung paano pinagpala si Abraham at nadamay ito at nag-flow sa kanyang asawa hanggang sa kanyang mga. Okay, sabi sa title na ating napakinggan, Instruct Your Children in His Ways. So, isa ito sa reason kung bakit si Lord ay nagsishare ng plano kay Abraham. Diba, napakainam na si Lord mismo yung nagsishare ng kanyang mga plano kay Abraham at i-relate natin sa panahon ngayon na si Lord yung nagsishare ng mga plano niya sa ating ama ng tahanan. Na kung saan sinabi ni Lord kay Abraham na gugunawin niya yung lugar ng Sodoma at Gomorrah. Napaka bihira lamang ng ganitong pangyayari na kung saan ang ating Panginoon Diyos ay mag-share ng kanyang plano sa isang taong kagaya ni Abraham. At hindi ito mangyayari kung walang malalim na ugnayan si Abraham sa ating Panginoon. At yun nga, to make the story short, si Lord ay nagpadala ng dalawang anghel dito sa lugar ng Sodoma at Gomorrah upang mag-spy, upang isurvey kung ano yung sitwasyon na nangyayari dito sa Sodoma at Gomorrah. At mapapansin natin na napaka-sama at napaka-daming tao ang namumuhay sa kasalanan sa lugar na ito. Kaya nag-decide si Lord na gunawin ang lugar ng Sodoma at Gomorrah. Kaya nga, nang malaman ito ni Abraham, nagsimula siyang i-bargain. Ang Panginoon Diyos, nagsimula siya, paano kung merong 50 tao ang namumuhay na matuwid sa lugar na ito, gugunawin pa rin ba ng ating Panginoon Diyos yung lugar ng Sodoma at Gomorrah? At yun nga, hanggang sa bumaba, naging 45, naging 40, naging 30, hanggang sa 20, hanggang sa bumaba ng bumaba. Yun nga, nakipagtawaran ng ating Panginoon, nakipagtawaran si Abraham sa ating Panginoon Diyos kung gugunawin pa rin ba. At makikita natin yung reason at makikita natin kung ano yung gustong ipahiwatig na Abraham kung bakit
ayaw niyang magunaw ang lugar ng Sodoma at Gomorrah dahil nga meron siyang kamag-anak dito. Nandun yung kanyang nephew na si Lot. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, napakalalim ng ugnayan ni Abraham sa ating Panginoon Diyos na kung saan it is a two-way conversation that God intend to talk to Abraham at gusto niyang sabihin na gugunawin niya na talaga ang lugar ng Sodoma at Gomorrah. Pero makikita natin yung persistency ni Abraham dito na gusto niyang masave yung kamag-anak niya na nandito sa Sodoma at Gomorrah. Gusto kong basahin yung ating prayer focus. Pray for fathers to be responsible for leading their families that requires bravery, decisiveness, and devotion to God. At bilang ama ng tahanan, nakita ito ni Lord sa pagkatao ni Abraham, kaya napili niya si Abraham na magkaroon ng malalim na ugnayan sa kanya. Kaya niya na-share yung kanyang mga plano sa Sodoma at Gomorrah. At yun nga, to cut the story short, ginunaw ni Lord yung Sodoma at Gomorrah at nailigtas ni Abraham si Lot. At dito nga sa ating paglalim sa ating mapapakinggan sa umagang ito, kinumand ni Abraham yung kanyang mga anak, yung kanyang household, yung kanyang pamilya to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Sabi dito, the word command used here is a stronger word than teach or instruct. It means to give an order, command, or to direct someone. So sabi dito, mas malakas ang command kumpara sa pagtuturo or pag-teach sa kanyang mga anak. Kaya kinumand ni Abraham yung kanyang mga anak na dapat ay mamuhay sila ng matuwid kasama ng kanyang pamilya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Dahil nga kapag susundin nila ang lakad ng ating Panginoon Diyos, ito ay may kalakip na biyaya. Kaya sa ating mga ama ng tahanan, nararapat lamang na dalhin natin yung ating pamilya, ating asawa, ating mga kakatuwiran. Dahil nga, hindi lamang ang asawa natin ang magbe-benefit, hindi lamang ang ating mga anak, kundi tayong buong pamilya ang magbe-benefit. Kung i-bless ni Lord ang ama ng tahanan, ito ay magpo-flow sa asawa niyang babae at hanggang sa kanyang mga anak at hanggang sa susunod na henerasyon. At makikita natin dito yung pag-fulfill ng promise ni Lord kay Abraham. Na kung babasahin natin sa Genesis 18:9, they said to him, "Where is Sarah, your wife?" And he said, "She is in the tent." The Lord said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, shall have son." Ayun nga, number one, God wants to fulfill His promise for you. Bilang ama ng tahanan, gustong i-fulfill ni Lord yung pangako niya sa atin. Kaya, para magawa yun ni Lord sa atin, nararapat lamang na tayong ama ng tahanan ay may magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya, kagaya ng ginawa ni Abraham. Siya ay may malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos, kaya lahat ng plano ni Lord ay nasasabi niya kay Abraham. At nakita natin na pinagpala si Abraham 10 ng kanyang pamilya at sa mga susunod na salit-saling lahi. At nga, napakatanda na ni Abraham at ni Sarah na napaka-imposibleng magkaanak sila. Try to imagine, 90 years old yung babae, 100 years old yung lalaki, di ba? Sa panahon natin ngayon, imposibleng magkaanak. In fact, i-share ko na rin sa inyo yung patotoo namin mag-asawa. Kami ay nahirapan ding magkaroon ng anak, pero tapat ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. At ayun nga, pinulpil ni Lord yung kanyang pangako sa aming mag-asawa. Second is, don't doubt God's word.
Yun nga, nung nalaman actually narinig ni Sarah kasi yung usapan ni Lord at ni Abraham, natawa siya eh. Kasi hindi siya naniniwala na magkakaanak pa siya. Pero sabi nga dito sa ating narinig, wag nating i-doubt yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Diba? Dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na kung ano yung kanyang pangako ay kaya niyang ibigay. Wala pong imposible sa ating Panginoon Diyos. And last, nothing is too hard for God. Sabi sa Genesis 18:13-14, the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh and say, 'Shall I indeed bear a child? Now what I am old, is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son." At dito nga, magkakaroon ng anak si Abraham at si Sarah. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, napaka-imposible sa panahon natin ngayon na ang isang 90 years old at ang isang 100 years old ay magkakaroon ng anak. Ngunit tapat ang biyaya ng ating Panginoon Diyos at tinupad niya ito sa buhay ni Abraham at ni Sarah at lumabas ang kanilang anak na si Isaac. Kagaya nga ng sinabi ko kanina sa aming patotoo namin mag-asawa, napaka-imposibleng magkaroon kami ng anak ng aking asawa dahil nga pareho kaming may problema. Pero yun nga, tinupad ng ating Panginoon Diyos yung kanyang pangako sa amin. Kaya sa atin po, mga ama ng tahanan, nararapat lamang po na dalhin natin sa katuwiran yung ating mga asawa, yung ating mga anak. Dahil hindi lamang po sila, ikaw, ang inyong mga anak ang magbe-benefit. Buong pamilya po ang magbe-benefit sa mga pangakong ibibigay ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang pera, hindi lamang material na bagay, kundi spiritual na blessings ang ibibigay ng ating Panginoon Diyos. At napaka-inam nga na magkaroon tayo ng spiritual blessings dahil nga ito ay hindi nasisira, hindi naubos, hindi nananakaw. Package na lamang yan yung mga financial blessings na ating natatanggap. At napaka-maraming blessings na pwede pang bigay ni Lord. Nandiyan ang pag-iingat niya sa atin, nandiyan yung lalayo niya tayo sa anumang sakuna at disgrasya, sa anumang karamdaman. Kaya sa atin po, mga ama ng tahanan, napakainam na lumalim yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos dahil nga may kalakip na biyaya na ibibigay si Lord sa atin. Dito na po ako magtatapos at tapusin po natin ito sa panalangin. God, maraming pong salamat sa pangungon mo at paggagabay sa amin. Devotion sa umagang ito. Salamat na ginamit mo po ako upang ihayag yung mga salita. At dinudulog ko po sa iyo yung bayang Israel. Nawa ikaw po ang manguna sa kaayusan po nito at ingatan mo po ang iyong mga anak bayang Israel. Ganon din po sa aming mga tagapakinig na nasa iba-ibang lugar, sa aming mga kaibigan na OFW. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Gabayan mo sila sa kanilang mga trabaho. Alam ko na malayo sila sa kanilang pamilya, ngunit i-comfort mo sila, paramdam mo po sa kanila ang iyong pagmamahal, O God. At ingatan mo sila palagi, O God. Ganon din po sa aming patiran nandito sa TSCCFI at sa mga iba-ibang lugar, O God. Po salamat. In Jesus' name we pray. Amen.